Sa isang liblib na lugar, sa maliit ngunit payapang bayan ng Noveleta, matatagpuan ang malaking pag-asa. Walang kapantay na biyaya ng may kapal na maaaring sumagip ng maraming buhay. Lika, samahan mo akong tuklasin ang yaman ng ating kalikasan. Umaga pa lang, lumakad na ang aming grupo upang pasyalan ng isang kanlungan. Sa tulong ng LDRRMO ng Noveleta at mabuting residente ng barangay, narating namin ang lugar. Narito po tayo ngayon sa barangay San Rafael, bayan ng Noveleta. Ito po ang ating daraanan. Medyo maputik at masukal, kaya kailangan po nating mag-ingat at baka tayo po ay madulas. Nasa paligid po natin ngayon ang Mangrove Rehabilitation and Conservation Project ng Noveleta o mas kilala bilang Bakawan. Approximately 54.2 hektarya ang kaputikan ang nakikita natin sa ating paligid ngayon na mula sa bunganga ng Ilang-Ilang River. Ayon po sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Noveleta, tinatayang mahigit 400,000 bakawan ang nakatanim sa ating paligid ngayon. Ito po ang bakawan, may matataas na ugat at tumutubo lamang sa maalat na kaputikang malapit sa dagat. Ito naman ay nadatnan na namin yung panahon ng 2007 po. Pinarami lang ng pamahalaang bayan ng Noveleta noong 2007 at sa kasalukuyan. Sino-sino pa po ang ibang sumusuporta sa gawain ng pamahalaang bayan? Maraming sumusuporta rito. Nandito ang mga taga-DepEd, napunta rito ang mga Armed Forces of the Philippines, napunta rito ang ibang NGO para magtanim dahil alam nila ang kahalagahan ng bakawan. Ano pa pong benepisyong dulot nito sa ating ng kalikasan? Ay, ito maraming malaki ang tulad ng mga siya ang sumasangga sa mga storm surge at ito rin po ang tinatahanan ng mga migratory bird. Dito pa makakakita ng mga alimango na dati wala. Yung mga ibon natin na naalis yan. Ngayon hindi na umaalis dahil meron na silang natitira. Ito si Mang Alan. Matagal-tagal na rin na sila ang katiwala sa bakawan. Iran po, at saka si Kuya Rodel, si Kuya Olan, mga anak ko, pati kumukuha pa rin po kami ng mga kasamahan para itanim ang bakawan. Paano nyo po napananatili ang mga ito? Eh, siyempre naman po, nililinis namin para gumanda ang taas ng bakawan po. Pagka naman po hindi po nililinis, wala rin ang silbing pagtanim ng bakawan. Ganun po pala. Opo. Ano pong mga problema ang inyong naranasan sa pagbabantay o pag-aalaga ng mga bakawan? Siyempre ho, at katulad po niyan, pag kayo lumating ang kalamidad, baha, ay siyempre yung mga sumasampad ang mga troso, tinatanggal po namin yan. Katulad pong etong inupuan natin, mas lalong grabe po. Pag ito'y nakasandal sa bakawan, patay ang bakawan at hindi makakasilbing lumaki siya. Kaya ko po inahon tong malaking troso to rito. Tay, maaari niyo po ba kaming samahan at turuan magtanim ng bakawan? Siyempre naman ho, Sige po. para po sa ating kauunlad ng bayan. Si Tatay Alan, katiwala ng buong bakawan. Itinuro niya sa akin kung paano magtanim ng mga punong ito. Kailangan hindi dikit-dikit para hindi makaapekto sa paglaki ng ugat nito. Kakaiba ang mga punong ito at malaki ang naitutulong sa pagpigil ng baha. Lalo pa pong pinag-iigting ang pagtatanim ng mga bakawan. Kaya't bilang isang mag-aaral, hinihikayat ko rin po kayong magtanim o makiisa sa programa ng ating pamahalaang bayan. Kaukulang disiplina ang kailangan ng mga taga rito upang panatili ang ganda at usbong ng ugat na kagubatang ito. Masdan mo, ikaw at ako ang tagapagbantay ni Inang Kalikasan, kaya't alagaan, biyayang bigay ng may kapal.
Ito po si Raya Daniela Sanchez mula sa Paraiso ng Bakawan.